Ladies and gentlemen, ito naman may pasabog tayo. Natunghayan ba ninyo ang hearing kanina? Kung natunghayan mo at napansin mo ba kung ano nangyari? Napansin ko po nang nangyari kanina ay ang NBI nagdoktor ng ebidensya. Mga doktor pala itong NBI. Doctor of Evidence. Hoy, NBI, matibag! Doctor of Evidence! Halata ka naman. Huwag ka masyado palata. Siguro, bago tayo lumayag, pumalaot, ay kunin ko muna yung kanta na dinidikit sa akin ni Gab. Kanta kasi siyang ginawa para sa akin eh. O, sandali lang. Hintayin lang natin. Saan ba yan? Son of the Beach. At hanapin natin. Let us look for it. Look for it where it is. And where it should be. Maganda kasi yung kantang yan. Habang napaparami pa ako ng mga audience, ay papa-music muna natin ito. Yung ginawa sa akin po ni Gab Adalia. Ito po yan. So ito. Ladies and gentlemen, here goes the song that was composed for me by Gab Adalia. Dali ah. Ulit. Hindi ko pa na iakyat. Ito na siya. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao. Sa lipunan, todo mirador, walang sinisino. Mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya inandaya para sa inang bayan. Toto Kausin, Toto Kausin, tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao. Maray na banggi. Todo mirador, walang sinisino. Kasi from California, si Clara Fernandez. Raul Salazar. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya inandaya para sa inang Binbiningo, Rictilio. Toto Kausin. Salamat po. Okay, ito ipatugtog naman po natin yung isa pang kanta. Ang isa namang kanta ay yung ginawa ko yung lyrics. Saan ba yun? Ipatugtog muna natin.
Si saldi ko dapat wasakin kahit na siya'y bahagi. Siya gayong igigisa. Sana ay katayin na. Siya'y napakaraming nakaw. Lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong humihiya sa nakaw lampas buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot. Si Sardis kaya lang masaya. Nagpakasasa hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y tumiga. Siya'y napakaraming nakaw. Lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong umiiyaw sa nakaw lampas buwan. Sa amin, ikaw ang kapal, ikaw lang sasampanin. Damdamin, masakit na damdamin. Mga taon sa nakaw lampas buwan. Yan. So, matapos yan, yung isang kanta ko naman, wala tayo ka pa na panalo kay Pumoy. Magaling si Pumoy kumanta. Ito naman isang kanta inimbento ko. Okay lang ba sa'yo si BBM? Yan ang title nito. Mali-malitang pera din ito. Pero sabi ng mga anti-DDS, okay lang si BBM. Okay lang ba sa'yo, mga kababayan? Ato isti! Mali-malit ang pera. Happy na kami sa bar. Okay lang ba sa'yo? Bilyon-bilyon pera binibigay ni Charlie ko kay BBM. Okay lang ba sa'yo? Mali-malit ang pera dinidilipid ni Charlie ko kay BBM. 56 billion ang lahat na binigay. Maraming salamat po Liza. Pera pa ang 100 billion insertion. 56 billion ang lahat na ibinigay. Pera pang 100 billion na insertion. Please, Mike. Ba sa'yo, mga kababayan ko,
mali-maliit ang pera. Pinatid di saldi ko kay Bibi. Okay lang ba sa'yo? Dinilibig ng pera. Bilyon-bilyon binigay kay Bibi. Mga kabayan, 56 billion ang lahat. Pera pa ang 100 billion na insertion. Mga kababayan, kailan kayo mag-aklas para maipamas ang bagong gobyerno? Ay, maraming salamat. Ito, pag-umpisa natin. Ang pag-usapan pa natin sa ngayon ay yung ano bang ginawa ng NBI? Tumistigo yung mga tauhan ng NBI, pinangungunahan ng kanilang polluted disusi, jukebox na direktor na si Attorney Melvin Jukebox Matibag. Akalain mo ba naman, ladies and gentlemen, magsimula po tayo pag nagsampa ka ng kaso. Ang pinag-usapan po dapat ay ano ang nangyari. Hindi pinag-usapan dito kung anong opinion nyo. Ang nangyari po dito, mula sa simula ng hearing ng impeachment committee, ay panay opinion ng lahat. Alam ni Lax Gadya yan. The only things needed to convict are facts, not opinion. Opinions may vary from one person to another, but facts cannot change. Kaya nga, no matter how good lawyer you are, even though you are the most intelligent lawyer in the world, you cannot beat evidence. Yung sasabi, no one can beat evidence. Ano bang ebidensya nilabas nila? Inaakusan nila si Sara na grave threat. Ang grave threat, pag tinignan mo ang plain facts, ay ganito lamang po ang totoong nangyari. One night, there was a press conference done online. So maraming sumali sa press conference na mga online, mga media men at saka vloggers din. Nandun din. At dumating sa punto na tinanong si Sara, kumusta ka? Ang sagot niya ay nireveal niya na meron siyang nasagap na intelligence information na siya ay ipapatay ni Lisa Marcos, ni BBM at saka ni Tambaloslos o Martin Romualdez. Kaya sa kanya, minabuti niya bilang protection sa sarili niya, which can properly be called as self-defense. Mamaya, paliwanag ko self-defense kung bakit tama na sa self-defense. Sinabi niya, sinamantala niya yung presko na yon para ipaalam kay Bongbong, kay Lisa Marcos, kay Tambaloslos, parang winawarningan sila, huwag nyo nang ituloy ang balak nyo sa akin. Ganun lamang po. Ang NBI, dami pang mga pasikot-sikot. Kung ano pa mga opinion, nagdudoktor kayo ng ebidensya eh. Doctor of evidence ba kayo? Ako, Doctor of Jurisprudence. Kayo, Doctor of Evidence. Attorney Matibag. Sayang ka pa naman. Graduate ka ng Ateneo. Ikaw lang yung graduate sa Ateneo. Nakita ko na napakabubo. Si Boying Rimulya naman, graduate sa UP na nakita ko pinakabubo. Tapos may gana pa mag-apply pa ng justice sa pagre-retiro ni Justice Alex Gismondo. A-apply si Boying at magiging isang justice. So ano yan? Justice Boying Rimulya! Mga bendalo ang alam mo. Mali-mali mga interpretasyon mo.
Saan ka ba nag-aral? Di ba UP? O ako, nag-aral ako sa emisyo lang ako nag-aral. At saka sa pamantasan sa likod ng Manila City Hall, PLM, College of Law. Pero kahit sa dalawang yan, scholar din ako. Akalain mo ba naman? Simpleng insidente. Ginagawa niyong komplikado. At nag-conclude pa kayo, opinion ng lahat, na nag-conclude kayo na iyon ay may sedition. Inciting to sedition. Nag-conclude pa, ito pa si Lawrence Defensor. The most idiot defensor I've known, si Attorney Lawrence Defensor na congressman sa Iloilo. Kakahiya ka. Ginapahuya-huya mo ang mga pamilya defensor. Ipos ka na dara. Mali-mali ang imong mga ginapanghambal. Biro mo, titingnan niya ang insidente. Biro mo, sasabihin niya, hindi ko tinitingnan yan na isang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. Otot mo. You define such crime na pinakamalapit at tingnan natin kung tama. Ang definition po ng grave threat ay ganito. Grave threat na may condition. Grave threat which is meant or which is used to extract or extort money, which is actually basically robbery. Pero that is also considered as grave threat. So, halimbawa, ang demand mo ay hindi pera. Something that you want from another person to do, although that act that you want that person to do is not illegal, ay yan po ang grave threat. Ang effect niya, kung ayaw mong gawin, patay kang, bata ka. Ganun lang po yun ang grave threat. Hindi ibig sabihin, kung gagawin mo, patay ka. Baliktad. At saka, yung kondisyon ay huwag kang gumawa ng krimen, kundi patay kang, bata ka. Ang kondisyon naman sa grave threat na plain and simple grave threat sa ilalim ng Revised Penal Code ay kung ang ipapagawa mo sa kanya ay dapat gagawin niya kagad. Hindi yung mag-antay. Ito kay Sarah, kung papatayin niyo ako, mamamatay din kayo. Hindi po grave threat yan. Saan ba kayo nag-aral na law school? Isasara natin ang law school kung saan kayo nag-aral. Ridon, sa UP College of Law ka nag-aral? Tere, Ridon. May cookie. Ang laki ng piski mo, para kang si Mr. Bean ng Pilipinas. Kung magsalita ka, akala mo, feeling mo, matalino. Ay, nako. Hindi mo kami ni Sarah malampasan sa pagalingan bilang abogado. Bakit? Nakapasa po kami ni Sarah sa 2005 bar examination. Ano ang meron sa 2005 bar examination? Sobrang hirap. It is the longest bar examinations in history. Akalain mo karamihan sa bar exam, 20 questions lang. 5 points each. Sa amin, 67 questions. Kaya may question na 1 point lang ang sagot. Grabe. Hindi naman ako nagmamayabang. Ang taas-taas ng grado ko ng bar rating ko sa commercial law. Line of 9 ang commercial law ko. So, yan po ang sinasabi ko sa inyo na nag-imbento naman ko NBI. Naalala ko po si Judge, yung Bicolana na judge sa Quezon City. At feeling ko lang sobrang bilib niya sa akin. Ang kalaban kong abogado, hindi ko nabanggitin ang pangalan, pero graduate siya ng UP. Nilecturean siya lagi ni Judge
Sabi niya, attorney, I don't want your opinions. I want facts. Kaya dapat ganun ang sasabihin ko kay Jinky Luistro. Jinky Luistro, I want facts. I don't want your opinions. Ganun din sasabihin ko kay Dilema. Dilema, I want facts, not opinions. Ganon din sabihin ko kay Cheljokno. Cheljokno, I want facts, not opinion. Ganon din sasabihin ko kay Attorney Lawrence Defensor. I want facts, I don't want your opinions. Attorney Matibag, alam mo, graduate ka pa ng Master of Law, tapos ganon lang abilidad mo. You want to twist everything by means of injecting your facts. And the worst, nang imbento pa kayo ng facts. Nagdoktor pa kayo ng facts. Melvin Matibag, ang hindi ko maintindihan, bakit ikaw pa pinili ni Lisa Marcos na gagawing NBI Director kapalit ni Lito Magno? Alam mo, Lito Magno, may kaso ito sa ombudsman dati. Ang kaso niya nanggaling dun sa kaso na sinampa ng mga taga-Coronadal laban sa kanya. Na guilty siya sa desisyon ng ombudsman. Pinasok ko, dinipinsan ko siya. Motion for reconsideration, acquitted. Tanong mo kay Atty. Lito Magno kung gaano ako kagaling. Ay, nako. Melvin Matibag, as an NBI director, you are not authorized to make opinions. Only evidence to prove facts are the only ones that you are obliged to perform in order to have those facts to be used to convict any accused persons that you are trying to investigate into. So, paano mo sabihin guilty si Sara sa Great Tricks? Itong mga gagong mga abogado, kasama mo din si Attorney Virgil Ligutan, na graduate din ng UP. Isama mo na dyan si Attorney Jesus Palsis in Omnibus. Ay, isama mo din si Attorney Dino De Leon. Si Attorney yung speaker ni yung spokesman dati ni Leni Robredo. Ay, puta, nakakahiya kayo. Mga taxpayers po kami. Lahat po na nag-aral sa UP ay sa pera namin nanggaling. Binibigyan kayo, pinag-aral kayo ng libre kasi tinitingala kayo ng mga magagaling kasi pumasok kayo sa UP. Tapos, ang inyong mga tuition ng mga bayad sa professor ninyo ay galing sa pera namin. Tapos, ganun lang isusukli nyo sa amin. Na short change nyo kami, mga Pilipino. Sa bagay, sino ba naman ang pinaka masamang UP graduate? Si Ferdinand Edralin Marcos. Pinaka number 2 na magnanakaw sa buong mundo. Hindi pa kayo nadala doon? Binuto nyo pa si Bongbong Marcos? Ako, hindi nyo ko masisisi. Dalawang choice ko noon. Mamili ako kay Leni Robredo o kay Isko. O kay Isko ako pumili. Kasi eskolar ako na Maynila sa PLM. So, ngayon, ipakita ko sa inyo yung mga palitan kanina. Makita nyo ng invento lang talaga to yung mga committee members natin. Alam mo, hindi po ako kumbinsido sa findings of probable cause nila. Kasi lahat opinion. Okay, bago ako pumunta dito sa opinion, ipresenta ko na kung bakit ko nasabi opinion yung 6.7 million na transaction na pinalabas ng AMLAC. Ladies and gentlemen, there is this Anti-Money Laundering Act. Batas Anti-Money Laundering. Ano ang utos ng batas na to? Ang utos po ng batas na to para sa lahat ng bangko, i-submit mo sa AMLC or Anti-Money Laundering Council ang lahat ng transaksyon na kahina-hinala o di kaya sakop sa batas. Ang sakop ng batas ay kung nagdeposito o nag-withdraw ng 500,000 pesos pataas ay sakop ka na.
i-report ka na kagad. Kung kahina-hinala din ang iyong deposito, ay mapapasok ka rin po sa tinatawag na suspicious transactions. Pero kailan ang suspicious transactions? Mangyari lang hindi ka nga umabot sa 500,000, pero kahina-hinala naman ang deposito o withdraw mo. Kasi withdraw ka sa umaga, 100,000. Withdraw ka sa tanghali, another 100,000, so 200,000 na. Withdraw ka pag alauna, another 100,000, 30,000 na. Withdraw ka alas 3, 400,000 na. Withdraw ka alas 5, 500,000, suspicious na sa ngayon. Kasi ang combined total ay 500,000. So, yan po. So, ngayon, ano naman po ang ito? Examinin natin. Ang dumating kay Sarah ay 333 transactions. Mula noong 2006, taong 2006, at taong 2026. 25. Sa 333 na transaction, umabot daw sa 3 plus billion. At idagdag mo dyan yung meron siyang 33 suspicious transaction. 33 lang. Tapos sinama, inusisa ni Attorney Rufil Hernandez Banyok na isa sa pinakamagaling na hinahangaan ko na Cebuano na vlogger at broadcaster. Nakita nila, sinight niya si Congresswoman Sara Jane Ilago, na nagtatanong bakit ginawa niyo suspicious transaction. 29 transactions suspicious. Ang involved na pa na pera ay piso bawat isang transaction. So 29 pesos lang yun. Pagkakamali ng AMLAC. Ibig sabihin, hindi unreliable siya. Hindi mo siya pwede magamit na ebidensya. Kasunod yan, tinotal at 333 transactions. Ang tanong, lahat ba na transaksyon na nangyari na ilista? Sagot, hindi po. Bakit? Kasi mga transaction na below 500,000 ay hindi sinasama dyan. So maaring mangyari na sinasabi nila, halimbawa, 1.7 billion ang pumasok na pera kay Sarah. Pero ang withdraw lang, 1 billion lang. So, ibig sabihin, sa biglang tingin mo, may tinago si Sarah na 400 million. Pwede ba mangyari yan? Alright, pwede rin mangyari na totoo yan, pero pwede rin mangyari na hindi totoo. Bakit? Kasi maraming transaksyon dyan na hindi sinama. Halimbawa, nag-withdraw sa butal-butal, mga 100 million, 100 million, 200 million, 100, sabihin na 1 million, hindi nasama dahil hindi umabot sa 500,000. So kung ipunin mo yung mga liliit na withdrawals, ay pwede ring umabot ng 1 billion. So iyan lang ang aking paliwanag laban sa opinion ni Luistro na nagnakaw na si Sarah because of that. Yan lang. Asan ang utak ninyo? Ano ang grado nyo sa intro to logic? Doon, ikaw kasi taga-UP ka, may subject ka na intro to logic. Pareho lang subject natin sa MSU. Hindi ko naman pinag-iibang, pero ang subject ko, ang grado ko sa intro to logic. Philo to, philosophy to, intro to logic. 1.0 ako. Ang teacher ko, magaling na teacher, si Abisina Alonto. Perfect ko ang exam niya from the beginning. First exam up to the last exam, perfect ko. Tapos, nag-take ako ng IQ examination ng 5 days ago. Anong resulta sa IQ test ko? 129. Near perfect. Hindi ako nagmamayabang. Tawagin nyo man ako DDS, Bobo, Didilis, whatever. So, it is only your opinion. Kagaya kay Claire Castro, mahilig mag-opinion. Kagaya rin kay Jinky Luistro, mahilig mag-opinion. Si Diliman, mahilig mag-opinion. Kaya ang pamatay kay Sara Duterte ay opinion, hindi ebidensya. Natakot din sila sa kaso ni
ni Attorney Manscarpio, hindi nila binuksan ang BIR. Pero, antayin ninyo ang sampal ng kaso sa pagbukas ninyo sa AMLAC. Kasi walang exception po ang AMLAC. Kahit ano, hindi pwede buksan. Let me just tell you, we have AMLAC cases sa aking mga kasamang abogado. Mga AMLAC cases na hawak namin ay mga Chinese. May mga ibang akusado din kasama. Pag may dumarating na order sa amin galing Court of Appeals, ang mga pangalan ng ibang mga respondyente ay minamarka ng pintilpin, binubura, redacted. Pati mga bank accounts, binubura, redacted. Biro mo, korte na nga mismo, ayaw magbigay ng ayaw magbisto. Kayo pa kayo nasa kongreso na puro mga bobo? Ay, nako. Pakinggan natin itong paano tumakbo itong kwan kanina. Nakakakasar. Ito'y committee ng mga bobo. Committee ni bubos. Kasi galit lang kayo. Meron kayong agenda na kailangan hindi makatakbo si Sara sa 2028. At kung makatakbo man, siya ay gibang-giba na dahil sa pinalabas ninyo sa hearing. Yun na mga agenda nyo eh. Wala nang iba eh. Ito. Committee the Injustice, ha? Standing the fact that we have concluded already on the clarificatory hearing concerning the unexplained wealth and non-disclosure in Salen. Well, I think it is a request the committee can request to the CSC if they have a position paper on how SALENs should be made by public officials po. If the justice members have no other inclinations with respect to the request of the Honorable Terry Redon for the position paper of the Civil Service Commission, whether or not including the cash and bank deposits in the item other is allowed under the rules. If you have no other inclinations, then the committee is considering this request. The committee is therefore directed to send the necessary request to the Civil Service Commission. Now we proceed to the second item in our agenda. For clarificatory questions, we recognize first the Honorable Lawrence Defensor, and then Honorable Percy Sendanya, and then the Honorable Chel Jokno, and then the Honorable Vice Chair Brian Poe. Yan ang magyari dito. Isa-isa tinatawag sila. Si Lawrence Defensor, tingnan mo kabubuhan niya. Chair may also be listed. The Honorable Laila De Lima is hereby listed. Thank you. Thank you, Madam Chairman. Maraming salamat. Madam Chair, may I direct clarificatory questions to NBI Agent John Mark Kalilong. Kaugnay po ito sa banta sa buhay ng pinakamataas na halal na opisyal ng ating bansa, kung saan seryoso at determinadong sinabi ng Vice President na may nakausap na siyang taong pumayag na at nakaabang ng patayin ang presidente, ang kanyang asawa, at ang Speaker of the House of Representatives. Bubo mo talaga. Mango sa imong tao ka. Hindi nga grade 3 yan eh. Tapos tatanungin mong NBI agent kung anong opinion niya. Itong mga aligasyon ay nakasaad sa Zabalia complaint na sa paragraph 100 hanggang 106. At naroon din yan sa Cabrera complaint na nakasaad sa paragraphs 64, 65, as well as paragraphs 83 to 90. Madam Chair, I believe there was a subpoena issued to Agent Mark Kalilong to appear before the committee at magdala po ng mga dokumento at video in relation sa investigasyon na isinagawa ng NBI. Madam Chair, may I proceed with my clarificatory question? Sige, You may proceed, Honorable Defensor. Agent John Mark Kalilong,
dala mo ba ang mga dokumento at mga video na ni-request nitong committee na ito sa subpoena na ipinadala sa'yo? Tingnan natin ha. Ang appearance ng una, parang kunwari, fax ang inahanap ha. Pakinggan natin. Your Honor, and it was also submitted last April 14, 2026. Just I just want to correct you. Sa mga nakikinig sa akin, mali po yung grammar nitong NBI agent ito. Alam ko, abogado ito. Mali pong grammar mo, last April 14, 2026. Kapag gumamit ka po ng modifier na last, ibig sabihin sa Tagalog, ang huling Abril 14. Huwag mo na lagyan ng 2026 kasi ang pinakahuling Abril 14 ay 2026. So redundant ka na. You are now wrong therefore in your grammar by reason of lack of syntax. for confirmation, Madam Chair, and for clarification, may I ask Agent John Mark Kalilong, ano ang mga dokumentong binigay mo at confirm kung meron bang affidavit of investigation at mga annexes nito ang pinadala mo sa Committee on Justice? Tingnan natin ha. Kunwari, fax ang hinahanap ni Lawrence Defensor. Yes, Your Honor. It contains affidavit of investigation, affidavit of authentication, and annexes, Your Honor. Tingnan natin kung statement of facts ba yung affidavits mo. Thank you. Base din sa Part 2, Paragraph 3 ng affidavit na yan, can I confirm na the NBI was ordered by the Department of Justice to conduct an investigation in the threat made by the Vice President against the life of the President? Yan. Yes, Your Honor. Question of fact pa yan. Sige. Ilan kayong nagsagawa nitong investigasyon? 4, Your Honor. Yan, question. Tama din ba, for clarification, na ang NBI ay nagsagawa ng task force o isang special team para gawin itong investigasyon na ito? Mukhang mali din ang Tagalog mo. Sabagay, Ilonggo ka kasi. Hindi nagsagawa ng task force. Bumuo ng task force. Ha? Yes, Your Honor. Kung sa Ilonggo pa, naghimo sang task force. At can I also confirm na based sa Part 2, Paragraph 2 ng Affidavit of Investigation at Annex A ng Affidavit of Authentication, nag-issue ang Presidential Communication Office ng statement na ni-refer mismo ng Executive Secretary ang banta sa buhay ng Pangulo sa Presidential Security Command para magsagawa din sila ng sarili nilang aksyon at investigasyon. Yan, question of fact pa yan. Sige, tingnan natin. Yes, Your Honor. Pwede ba Question of fact. naming malaman kung nagsagawa nga sila, kung alam nyo, at kung anong estado nitong investigasyon ng Presidential Security Command? Ibig sabihin, question of facts pa rin. Sige. Based po sa PSC, nagsagawa po sila, pero hindi po nila ma-disclose sa amin yung mga hakbang po na ginawa nila for the security of the President. Madam Chairman, I reserve my right to ask further questions in the course of this hearing with regard to the threats made by the Vice President on the Tama ang English mo with regard to. Hindi pwede kay Paduano tsaka kay Jinky Luistro with regards to. life of the President. Thank you, Madam Chairman. We know the reservation of the Honorable Defensor. With that, we recognize the next Justice Member to raise clarificatory questions, the Honorable Percy Sendanya. Tingnan Thank you natin very much, si Madam Chair. Percy Sendanya. May we request our Secretary to please prepare the clip of the Vice President that was recorded here in the premises of the House that is the subject of this ground of the complaint. Can we play the video, please? You are requesting for the video of the Vice President taken inside the premises of the House of Representatives. May we know the exact date of this video? This video was the video during the early morning of 23 November 2024 when she called a press conference with members of the media through a Zoom call. 23 November, ano yan? With that, we direct the, I believe that this Ano? was produced by the NBI as well. Anniversary ng Ampatuan Massacre. Honor,
Director Matibag? Yes, Madam Chair, we Is this video being asked by the Honorable Sendanya to be played part of those submitted last April 14? yeah, it's part of the submission based on the subpoena issued by this honorable committee, and also we able to authenticate those Ito si attorney Director Inventor. videos that we submitted to the. So this video has been authenticated already by the NBI. With that, we direct the COMSEC to the Secretariat to play the video of the Vice President taken inside the premises on November 23, 2024. Sige, fight day. Ang ina ninyong lahat. Tama! Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Madam Tama! Chair, can we begin the video again because the audio was not clear at the Please beginning. replay and please max the volume. Kunwari ka pa na hindi marinig. Gusto mo lang iulitin para marinig na maraming makarinig. Ang ina ninyong lahat. Oh, yan. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta. Okay ang klaro niyan kapag pinatay ako. So, kung nangyari man, sino ang ikukulong natin? Kasi patay na ang ikukulong. So, krimen ba yan? Asan ang utak ninyo? Ang threat, pag nagtatanong ka pag magpatunay ka ng krimen, patunayan mo ang krimen na grave threat. Paano mo patunayan? Siyempre, patunayan mo sa jurisprudence na kailangan active at saka existing ang threat. Tingnan natin sa decision sa People versus Garma. Garma versus People pala. Ito yung nangyari sa Cordillera. Ayan, titingnan natin. Kasi yan, alam natin na may kondisyon. Kung ang kondisyon kung mamamatay siya, saka pa lang magiging katakot-takot. So ang tanong, wala naman po sa criminal law natin na magiging crime yung kondisyon na ganun. Ito, ipakita ko sa inyo. Kinlaro ng Supreme Court sa desisyon ng Garma. Ito, pakita ko sa inyo. Sa desisyon ng Garma versus People of the Philippines. Ito. In Garma Miguel versus People, GR number 248317, March 16, 2022. The Philippine Supreme Court clarified the requirements for the crime of grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code, stressing that the threat must be real and serious. So paano ngayon magiging real yung kondisyon na hindi pa naman mamamatay si Bongbong Marcos? So wala pang real threat. Grabe, napakabubo nyo talaga. Ay, nako. Attorney Melvin Matibag. Grabe. At saka yung addict hindi natatakot, di ba? Ay, nako. Lahat ng conditional threat, basta real ang threat, yan lang po ang tinatawag na threat sa ilalim ng batas sa decision ng Supreme Court. Patuloy natin. So, kung hindi pa siya namatay, walang real threat. Very clear. Pag hindi siya namatay, si Sarah, walang real threat. So, kung walang real threat, walang grave threats.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Ha, Ridon? Ha, Matibag? Luistro? Delima? Cheljokno? Ay, saan ba kayo nag-aaral ng mga law school? San Beda? Ateneo? UP? Ayan ha, pakinggan yung bobo na graduate ng UP na ito. Bobo. Okay, hindi ko pala, dali na, dali na. Hindi ko pala na, hindi ko pala na-i-play. Sandali, ulitin natin. Sorry. Sorry, hindi ko pa na-play. Kasi akala ko na-play ko, nakikinig lang ako. Ako lang pala nakikinig. Okay, ito, ulitin natin. Ang tanong nga, elemento ng inciting to sedition. Is recognized. Attorney Yentel, Madam Chair, the question for the NBI which will be answered by Attorney Yentel is, mention po dun sa page 28 na ating affidavit, yung inciting to sedition. Para lang po matulungan din yung ating po mga kababayan na nanonood sa atin ngayon, ano po ba ang elements ng inciting to sedition? Good afternoon, Madam Chair, to the members of the committee. As is stated in the affidavit of investigation prepared by the National Bureau of Investigation, the following are the elements of inciting to sedition. The offender does not take direct part in the crime of sedition. The offender uttered seditious words. And number 3, the utterance of seditious words is done by means of speeches which lead or tend to stir up the people against the lawful authorities or to disturb the peace of the community, the safety and order of the government. So dun po sa napanood nating video, If I may interrupt, Honorable Sendanya, I observe that Attorney Yentel is reading from a certain document. May we know what document is that? Yes, it's page 26, number 74 of the affidavit of investigation, Your Is Honor. this part of the documents that were submitted last April 14 to Yes, this Your committee? Honor, it was among the documents submitted by the NBI. For the guidance of the members, Honorable Sendanya, would you like to request Attorney Yentel to flash that portion of the document in the big screen so Yes, that Madam everybody Chair. can see? Yes, Madam Chair, kindly flash that portion of the document on the big screen. Can we enlarge it a bit?
Ito pong number 74 sinasabi na ito daw po yung elements na inciting to sedition. So, batay po dyan sa sinasabi ninyo at sa napanood po nating video earlier, yung po bang ginawa ni VP Sara ay inciting to sedition? Opinion! Naku, hindi pwede Based on the opinion. investigation. Facts dapat. Opinion, bakit tinagay? Opinion, bawal nga opinion. I don't want opinion. I want facts. I want evidence. Conducted by the NBI and on the certification issued by the Department of Justice in relation to the Department Circular 20, the NBI submitted, or the complaint referred by the NBI, which includes inciting to sedition, contains all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime and should be docketed for preliminary investigation. Thank you, Madam Chair. Nabanggit din po ninyo sa inyong affidavit yung grave threats. Para po sa ating mga kababayan nakikinig, in layman's terms po, ano po ang ibig sabihin, no? Ano ang mga elemento ng grave threats? Again, if you can cite the page number so that we can flash it on screen, Madam Chair. Based on Article 282 of the revised Madam penal Chair, what page is this again? page 15 and 16 of the affidavit of investigation, Your Honor. Please flash the concerned portion of page 15 and page 16. Secretariat? Ay, opinion na naman kayo. If I may interrupt, because we are dealing with documents already, and the same has not yet been formally identified by the NBI. Would you like to raise questions first that will lead towards the identification Yes, of the document? Madam Chair, may we request the NBI to please identify the documents that they were referring to so that it could be entered into our records today. Madam Chair, the identification of the affidavit, may I direct that to Attorney Jeremy Lotok, he's the chief of CCD and the one who executed the affidavit. Madam Chair, may I be recognized? With the indulgence of the Honorable Sendanya, the questions of Honorable Zamora is with respect likewise to the identification of the document. So is it okay? Yes, Madam Chair, I will yield the time to Representative And Zamora. then we will be calling you again. Thank you very much. The Honorable Bel Zamora is Paano recognized. kasi hindi ka abogado? Kaya hindi mo alam paano mag-identify. May I ask the committee secretary to flash the affidavit signed by the NBI officials? Okay, we have on the screen an affidavit of investigation consisting of, if I'm not mistaken, 29 pages. Agent John Mark Calilong, ito ba po yung affidavit na in-issue po ninyo at ng mga kasama po ninyo para po sa kalinawan ng lahat? Yes, Your Honor. Okay. Ito po ay isang affidavit of investigation. Comsec, can we go to the last page? Page 28 and 29. Signature. I would just like the NBI officials to identify this document. Page 28, Comsec. Madam Chair, may I request that the video which forms part of the affidavit be included as part of the records of this committee as well? There is a motion to include the video just presented about the threat to form part of the official records of this proceeding. Do I hear a second? Second. Is there any objection?
Hearing none, the motion is granted. Okay. Going forward, sa inyo pong affidavit of investigation, page 28 po nito, meron pong sa bandang taas po, sa bandang gitna, meron pong 4 na signatures. S.A. Jeremy C. Lotok, SRA Ria Vanessa Diaz Asuncion, SRA Van Homer M. Angluben, Agent John Mark Calilong. Kayo ba po ang mga nakapirma dito? Yes, Your Honor. 4 po kami nakapirma dito. 4 po kayo May we nakapirma request dyan. the other, those who signed, to please answer the question of the Honorable Zamora? Yes, Your Honor. Nakapirma State po your ako dito. name. Jeremy C. Lotok, ma'am. Ako po yung nakapirma rito, Next. Madam Chair. Senior Agent Van Homer Angluben, Your Honor. I'm one of the signatories of the You complaint. confirm your signature. Yes, Next. Madam Chair. Senior Agent Ria Vanessa Asuncion, I confirm my signature, Your Honor. Okay, maraming salamat po. So itong 4 na po na pumirma dito ay kayo. Meron pong isang pirma dito, Glenn A. Ricarte, Assistant Director for Investigation Service, National Bureau of Investigation. Sino po ito at bakit po siya nakapirma sa ilalim? He was the then Assistant Director for Investigation Service, ma'am, and he was the one who sworn to before sa amin lahat. He administered the oath po nung kayo ay gumawa ng inyong recommendation dito po sa affidavit of investigation. Yes, ma'am. Siya po yung nag-administer sa amin. Okay, maraming salamat po. If I may proceed, Madam Chair, with a few questions. Honorable Sendanya, this is with regards to the documents that they submitted. So the intention of Kong Bell is to have Identify. all the documents identified first before we raise questions on these documents. With your indulgence, I concur, Madam Chair. the Honorable Zamora may proceed. Thank you, Honorable Sendanya. Agent Calilong, base po sa inyong affidavit of authentication of digital evidence na Annex A naman din po nitong affidavit of investigation, na-authenticate po ninyo yung video ng press conference ni VP Duterte noong November 23, 2024. Tama ba po? Yes, Your Honor. Yan ang Ito pong pinag- video ng press conference, yung kanina pong pinlay po natin, di ba po yun? Tama ba po yun? Yes po, part po yun. Meron pong inauthenticate ako na whole video, Your Honor. Whole video po ang authenticate, ang inyong inauthenticate. Okay po. Ano po ang ibig sabihin ninyo ng pag-authenticate o ang authentication ng video? Authenticate po is pag-ensure na ang yung video na yon is the same and actual nung nag-transpire. I-ensure po namin na hindi po siya edited or spliced or AI generated, Your Honor. Okay, maraming salamat po. Maaari mo bang ipaliwanag sa amin ang proseso ng pag-authenticate in layman's terms kung pwede po, as much as you can? Yes, Your Honor. Una po, kami, communicate with Facebook Meta para po ma-preserve po yung URL na nagko-contain po nung video nung press conference nung November 23, 2024. Then, nagkaroon po kami ng confirmation email from Meta na ginawa nila yung necessary step para po ma-preserve. Next, we conducted screen recording of the video to ensure that what transpired is also being recorded. Spin recording po. Yes po, including the URL po, tsaka kung sino po yung nag-stream ng video. Okay po. Then after po makapag-generate Sorry kami, po, binanggit niyo po kung sino po yung nag-stream ng video. Sino po yung nag-stream ng video na ito? for the authenticated video, ang nag-stream po is si Harry Roque po, Your Honor, Okay po. na account po. Go ahead po. Sige po, tuloy po. Then after pong ma-record, nag-conduct po kami ng hash value calculation. Ang hash value calculation po, yung po yung tinatawag na in layman's term, pag-fingerprint nung digital data, digital file, para po ma-ensure na yung video na yon, if magkaroon ng editing, magbabago po yung hash value. So meaning nyo po, Ah, makita po natin na altered or edited po
ang video, it will have a different hash value. Yes, Your Honor. Magge-generate po ng different hash value if na-edit po yung video. Okay, go ahead po. Then after po nun, isinave po namin siya sa storage device and submitted as evidence, Your Honor. So you confirm po that that you submitted a copy of the video that you authenticated to the Committee on Justice, and what we played earlier is the authenticated video. Yes, Your Honor. It's part of the authenticated video. Okay, tapos dahil dito po sa inyong proseso ng pag-authenticate, sigurado po tayo na hindi edited, altered, or AI. Lang naman yan. Gusto ko. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, Proof ng in carrying out the roles of the investigators and as well as the prosecutors, ini-ensure po dapat ng mga investigators as well as the prosecutors that there must be a prima facie case. I am citing Section 2 of Department Circular 20, and that there must be a reasonable certainty of conviction based on available documents, witnesses, real evidence, and the like. thank you, Madam Chair. Just a very brief manifestation before I yield the time to the next member of the committee. Mahalagang paalala po, huwag nating ugaliing pagbantaan ang buhay ng kahit sino. Krimen po yun. And we were expecting that the Vice President VP Duterte likewise responded to an online commenter expressing concern on her security by stating, quote, "Yes, wag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbili na ako ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, wag kang tumigil hanggang hindi mo mapatay sila." And then he said yes. So you confirm that this is in your affidavit of investigation? Yes, sir, I do confirm that it's part of our affidavit investigation. And I would just like to know your understanding dun sa bandang, yung una kong nabanggit na quotation. Yes, wag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may nakausap na ako na tao. In relation to the last part of the last sentence where the VP Sara said, and then he said yes. May I know what's your understanding? Is that one? Opinion yan, hindi pwede understanding yan. Kabobo sa Ichilyok, no? Bobo! Hindi mo dapat kunin ang opinion ng investigador. Dapat facts. Bobo ka talaga. In the same person? Well, actually, ongoing yung investigation namin, sir. Although we cannot divulge it right now para hindi ma-preempt yung aming ginagawang investigasyon. Lumihis lang ng konti ng sagot si Jeremy Lotok. Kaibigan ko rin ito eh. Hindi niya lang pinahiya si Chelyok, no? But definitely, we believe na meron ho siyang kinausap at meron hong assassin na... Believe ha? Problema sa Jeremy Lotok, believe. Hindi yan matatanggap sa ebidensyang believe. Kailangan ebidensya. Hindi matanggap sa korte yan. Assign. Base doon sa conversation. Just if to confirm that I heard right, na meron siyang, you confirm. Could you kindly repeat your statement? Yes, sir. Based... Ulit na naman yan. Tama din po ba na mula sa Anak ni Grace po, tingnan natin kung magaling to. sa parehong statement na sinabi din na the safety of the president is a matter of is a national concern and any direct or indirect threat to his life must be addressed with the highest level of urgency. Ano opinion na naman yan? Ay! Yan ang problema sa hindi abogado eh. May abogado mga bobo. You can convict any person by using facts, not opinion. Ba? Yes, Your Honor. Okay. Moving forward, base dito naman sa part 3, no? Paragraph 23 ng Affidavit of Investigation at Annex P
ng Affidavit of Authentication of Digital Evidence, sinabi din ng National Security Council sa isang statement, the National Security Council considers all threats to the President of the Philippines as serious. Yan na naman, opinion na naman. Waiting. Tama na nga yan. Naubos ng oras na. Isang oras na. Ay, isa lang masabi ko po rito. Isang oras na kasi. Hindi po pwede yung opinion dito. Ang gusto na palabasin, nagboto-boto sila na kasuhan sa impeachment si Sara, pero ang binas sila puro opinion. Ay, nako. Hindi ganun po yun. Kung ako yung judge, mumurahin ko talaga kayo. Ano ba sinabi? You can convict a person kung criminal case yan by proof beyond reasonable doubt, hindi opinion beyond reasonable doubt. Ay, kailan kayo matututo yung mga opisyal natin? Can you not distinguish facts from opinion? Nako, ang hina niya talaga. Unfair yan kung lahat ng tao i-convict nyo dahil sa opinion ninyo. Ito ay sinasamantala ninyo na kayo ang powerful. Kaya kung ano lang sasabihin nyo, nagtuturo kayo ng mga mali sa mga bata na nanonood. Yung mga tagapanood ko, tinuturuan ko lang kayo na hindi po pwede gagamitin ang opinion para i-convict mo yung tao. Sinasabi nga sa criminal law sa Constitution, a person can be convicted only by proof beyond reasonable doubt. Proof, pruweba, hindi opinion. Ay, nako. So, yan, natin sa intindihan ninyo, ibahin ninyo po kapag nag-imbestiga tayo. Hindi mo pwede sasabihin kagamitin ng opinion kung sabihin mo masama siyang tao. Opinion yan. Hiwalayin nyo ang pangyayari, yan po ang gamitin mo. Para fair ka. Para fair ka sa tao, ang pangyayari ang gagamitin mo. Diyan po nagsisimula yung tinatawag namin na ultimate facts. O ngayon, pag-usapan natin ano ang ultimate facts na kailangan babanggitin sa grade threat. Ito mga facts na gagamit, na babanggitin mo. Number 1, may tao. Number 2, yung tao nagbabanta at sasabihin mo kung anong ginawa niyang salita sa pagbabanta. Number 3, sasabihin mo kung ano ang facts na binasihan mo na yung pagbabanta ay real. Totoo na nakakatakot. At kailangan real, existing. So anong facts babanggitin mo? So ngayon, kay Sara Duterte, anong facts banggitin mo para masasabi mo na real, existing? Kumo hindi siya nag-exist dahil mag-exist lamang kung mamatay na si Sara. Ganun lamang po. Tinuturuan lamang ko kayo kung ano ang ultimate facts. Ultimate facts po ang basihan sa pagkaso at sa pag-convict. Kailangan ang ultimate facts mo, masuportahan mo ng ebidensya. Tanong, ang pagpadadakot ay state of the mind. Nasa utak ng tao yan. Ngayon, paano nyo mapapatunayan sa korte na iyan nga ang totoo, ang threat na yon ay talagang totoo sa utak ni Sara Duterte? Paano nyo patunayan? Kasi nasa loob ng utak ni Sara. Kung magsalita siya, kahit sabihin, no joke, hyperbole lang yan. Sapat ng ebidensya niya. Remember, the burden of proof lies on the accuser.
Ay, nako. Nagle-lecture lang ako dito para maintindihan nyo lang po. Cassandra Daisy. Tama po, buhay pa naman si BP Inday. Kaya walang real threat. So hanggang dyan na muna tayo. 1 oras na kasi tayo. Maraming salamat. Pakilike na lang po. At least natututo kayo sa akin kung ano talaga ang real threat. Ano ang grave threat. Dapat real ang threat.